Ano nga ba mga bossing ko ang mga sign na swerte at malas ang inyong tahanan? Siyempre mga bossing ko, eto, unahin muna natin ang mga negatibo. Kapag po mga bossing kong away-away sa loob ng inyong tahanan, tapos yung ba tipo na konting kembot lamang ay mainit kaagad ang ulo ng taong nakatira sa loob ng tahanan, yung mga ganon. Or kaya po, laging may mga karamdaman, hindi na matapos-tapos ang mga karamdaman. Or kaya po mga bossing ko, yung ba tipo na may mga tukso na hindi maiwasan, ang mga anak ninyo pasaway, at yung natututo ng mga iba't ibang bisyo, yung mga ganyan mga bossing, or kaya po mga bossing ko, mailap sa inyo ang swerte, lalo na sa pera, pero yun ang pinakamayor na nagiging mainitin ang ulo ng mga nakatira sa loob ng tahanan kapag lalo na sa pera, yung away-away sa pera. Turuan ko sinong bibili ng ganito, sinong bibili ng ganyan, magbabayad ng gantong bills, yung mga ganyan. Ngayon pa mga bossing, isa po yan sa mga malas sa loob ng inyong tahanan. Maraming mga negatibo sa loob ng inyong tahanan na hindi nyo nakikita, na maaaring ito ang nagiging dahilan kung bakit mailap ang swerte, away-away palagi, like kami karamdaman, yung mga ganun mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, ito naman, kailangan yung mga bad spirit, may mga negatibo na hindi nyo nakikita, kaya kailangan like ka magpapausok, tapos kailangan nakakapasok yung liwanag ng sinag ng araw sa loob ng inyong tahanan, kasi once sa madilim, alam nyo naman yung madilim, pinamamahayan niya ng mga negatibo, na-attract mo yung negatibo. Tapos mainam pa mga bossing ko kapag na mga ganyan sa sitwasyon, magpapauso ka, lalo na pwede na sa umaga, pang-attract ng swerte sa pera, pang-attract ng swerte. Sa hapon naman ng alas 5 ng hapon, nagtataboy ka ng mga bad spirit. Yun po yun. Kapag naman senyales na swerte yung inyong tahanan, yung bang magaan yung dali ng swerte, laging maraming pagkain, masagana yung pamumuhay po ninyo, wala problema sa inyo pagdating sa usapin ng pera, tapos hindi ka nagiging sakitin, walang away-away mga bossing ko sa loob ng inyong tahanan, yung ba tipong parang yung mga gusto nyo, parang iniaadya ka lagi kung saan lagi natutupad yung mga gusto nyong mangyari mga bossing ko sa buhay ninyo. Syempre yun naman po mga bossing ko, may mga good spirit dyan na tinutulungan ka para i-adya ka kung saan lagi ikaw ay suswertihin bukod sa inyong pagiging masipag at matyaga. Kasi kung ikaw pa mga bossing ko yung batugan at ikaw po yung lagi walang pera, huwag ka na magtaka. Ngayon pa mga bossing, dahil wala sa good spirit, wala rin sa bad spirit po yan. Yan po ay nasa inyo, maaaring kayo ibatugan pero nagtataka ka pa rin kung bakit wala kang pera, yung mga ganun mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kaya mas mainam kung meron namang good spirit po dyan, mag-alay ka sa kanya ng tinapay, tubig, yung mga ganun mga bossing ko. At saka huwag ka magpapawala ng pagkain sa hapagkainan ninyo kasi maswerte po yun mga bossing. Yung mga good spirit mga bossing ko natutuwa kapag po may mga pagkain kayo dyan, parang mabilis sila makakainom ng tubig, yung mga ganun mga bossing. Tapos susuklian naman nila ito ng lalong maraming blessing, maraming pera, para mapapansin nyo lalo na parang magaan sa inyo ang daloy ng swerte, lalo na sa pera, masagana ang pamumuhay ng buong pamilya. Yun po yun mga bossing. Kaya huwag kang magpapawala ng pagkain sa pagkainan po ninyo mga bossing. Diyan yun na ilagay mga bossing. Ako po dyan ko na nilalagay rice cooker namin. Tapos yung mga bawang, tsaka syempre prutas, huwag kang magpapawala dyan. Tsaka tubig mga bossing ko. Proven po yan mga bossing. Ngayon kapag sa negosyo naman, maglaan ka ng halimbawa may alak, yung mga ganon, tsaka tinapay. Yun po, magdudulot po yun sa inyo ng swerte mga bossing. Pero kung may mga mababait sa inyong negosyo, baka naman po mag-attract po yan ng negatibo. Yun na lang yung tipong halimbawa yung alak, wag mo na po siyang bubuksan, basta alay lang po siya at saka tubig, yung ganon mga bossing. May dulot po yan swerte. Kaya kung kayo naniwala siya, good luck po sa inyo po lahat.